Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ang magiging tagapag-ulat sa araw na ito. Ako nga po pala si Allen Iverson B. Montaliana na magtatalakay sa mga halimbawa ng akda sa teoryang pampanitikan. Matapos natin alamin ang kahulugan ng bawat teoryang pampanitikan, ngayon, aalamin naman natin ang bawat halimbawa ng akda sa mga teoryang pampanitikan. Narito ang strukturalismo, ang sinulat ni Francisco Balagtas, pamagat nito ay Florante at Laura. Ito ay isang uri ng tula. Dekonstruksyon na isinulat ni Dr. Jose P. Rizal ang pinamagatan Noli Me Tangere. Ito ay isang uri ng nobela. At feminismo, isinulat ni Lilia Quindoza Santiago, pinamagatang Sa Ngalan ng Ina, ng Anak, ng Diwata at Paraluman. Ito ay isang uri ng tula. At panghuli ang naturalismo na isinulat ni Benjamin P. Pascual ang pinamagatang Di Mo Masilip ang Langit. Ito ay isang uri ng maikling kwento. Ngayon sa strukturalismo, ang akda na Florante at Laura ay ipinapakita sa akda ang kahalagahan ng pag-ibig, katapatan at pagkakaibigan kahit magkaiba ang pinagmulan o paniniwala. Kaya naging strukturalismo ito dahil ang Florente at Laura ay isang tulang pasalaysay na kilala sa maayos at sistematikong pagkakabuo. Makikita rito ang mahigpit na pagkasunod-sunod sa sukat at tugma, pati na rin ang malinaw na pagkasunod-sunod ng banghay mula sa simula, tunggalian, kasukdulan hanggang wakas. Bukod dito, mahalaga rin ang paggamit ng simbolo tulad ng halimbawa ng ginapos ah, si Florante sa gubat ay ang naggapos sa kanya ay si Adolfo, no? Ang gubat ay bilang simbolo ng kaguluhan ng lipunan. Kaya naging strukturalismo ito dahil sinusuri nito kung papaano nagtutulungan ang mga elemento tulad ng wika, anyo, simbolo, tauhan upang mabuo ang kabuuang kahulugan ng akda. Ngayon, ang No Limit Tangere, ang sumulat na si Dr. P. Jose Rizal. Sa No Limit Tangere naman ay ipinapakita ay ang pang-aabuso ng mga prayle at kawalan ng katarungan sa lipunan. Layunin nitong gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at ipaglaban ang kalayaan. Ang No Limit Tangere ay hindi lamang simpleng nobela, kundi isang akdang puno ng malalalim na kahulugan at kritika sa lipunan. Ipinapakita nito ang kontradiksyon tulad ng kabutihan versus kasamaan, relihiyon versus katiwalian, at kolonyalismo versus kalayaan. Bukod dito, maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon ang mga tauhan at pangyayari. Halimbawa, ang ilang karakter ay maaaring tignang bilang bayani o may bahid ng kahinaan depende sa pananaw ng mambabasa. Kaya naging deconstruction ito dahil ipinapakita nito na ang akda ay walang iisang kahulugan lamang at maaaring suriin sa iba't ibang perspektibo. Ngayon sa isinulat ni Lilia Cuendo sa Santiago ang pinamagatang Sa Ngalan ng Ina, ng Anak, ng Diwata at Paraluman. Sa akdang ito, ipinapahiwatig ng tula na dapat igalang at pahalagaan ang kababaihan sapagkat sila ay may mahalagang papel sa pamilya at sa lipunan. At taglay nilang lakas, dangal at kakayahang magtagumpay. Ang tulang ito ay nakatuon sa pagpapahalaga sa kababaihan at sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Ipinapakita rito ang babae bilang matatag, makabayan at kakayahang lumaban para sa kanyang karapatan sa paniniwala. Hindi lamang ito paglalarawan kundi isang anyo ng pagbibigay boses sa kababayan laban sa mga tradisyonal na pananaw na sila ay mahina o limitado ang papel. Kaya naging feminismo ito dahil sinusuri nito kung papaano inilalarawan ang babae at kung papaano tinataguyod ang kanilang karapatan at pagkapantay-pantay.
Ang panghuli ang isinulat ni Benjamin P. Pascual, ang "Di mo masilip ang langit." Pinapakita nito ang matinding galit at kawalang pag-asa, bunga ng kawalan ng tulong sa mga mahihirap, tulad ng pagtrato sa asawa ng tauhan, ay maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng masama o maharas na desisyon. Ang akdang ito ay nagpapakita ng mapait at makatotohanang karanasan ng tao, lalo na sa usapin ng kahirapan at pakikibaka sa buhay. Ipinapakita na ang mga tauhan ay naapektuhan at halos kontrolado ng kanilang kapaligiran, kaligayang kalagayang panlipunan at mga pangangailangan. Walang romantisyon sa kuwento. Sa halip, inilalarawan ang malupit na realidad na hindi madaling takasan ng mga tauhan. Kaya naging naturalismo ito dahil ipinapakita ang tao bilang produkto ng kanyang kapaligiran at sitwasyon, at binibigyang diin ang determinismo o kawalan ng ganap ng kontrol sa sariling buhay.